at edad ng mga namatay. Tama ba? So, anong ibig sabihin nun? Hindi pare-pareho. May bata, may nasa kabataan, di ba? Nasa age of 30, nasa age of katandaan, namamatay. Hindi tayo pare-pareho, no? Kung yung lolo ni Pastore, ano yung lolo mo? 93. Yung lolo ni Larissa 94. It doesn't mean aabot din tayo doon. Tama ba? Tatay ko nga 39 na, mas matanda pa ako sa tatay ko. Nagpapastor siya noon, ha? Di ba? Ang malapit pa, tatay ko kasi coordinator ng Binaloan, ng buong Pangasinan, ng FCC Church. Ngayon, pinapunta ko kayong bahay namin kay Jared. Maling bahay naman yung picture. Pero same street. Di ba? Tatay ko, coordinator siya. So, inikot namin yung church si Pastor Bong, Pastor Ricky ngayon. Basta lahat ng church ng Pangasinan nilipot namin. Ito yung nakakatawa. Pagdating namin, kumakain pa kami, napagalitan pa ako kasi sobrang gutom ko. Nakalimutan ko siya. Yung tirang pagkain, inubos ko lahat. Tapos natulog, kinabukasan, patay na po yung pato. 13 years old lang ako noon. So, tanda pa nga saan si Jace. 14 na siya ngayon. Kaya po nung 39 ako, kinakabahan ako. Baka bigla akong punin ni Lord. So, no? Tawag dito, ganun po ang buhay. Whether ikaw ay sumusunod kay Lord o hindi, pagka oras mo na, oras mo. But the question is, how well you live your life? Gaano kaayos yung buhay mo? How do you love God? And when you love God, you will love people. Tama? That's the reflection. If you love the Lord, you will love people. But the truth is, some opportunities only comes once. Hindi palagi, no? And some moments never return. Hindi masakit. Hindi mo pwedeng ibalik kung ano yung nawala na. Tulad kahapon, di ba, sabi ko sa inyo, yung buhay daw ng tao parang tubig sa isang baso na pag tinapon mo sa lupa, hindi mo na pwedeng ibalik sa baso. At ang buhay ng tao parang usok. Kanina lang natatanong mo, mamaya wala na. So, some moments never return. Yung mga pagkakataon na yan, hindi na ibabalik, no? But the Bible doesn't say, tomorrow, if you hear His voice. Diba? Tama ba? Ang sabi ng Lord, today. Because one day, or later, will become too late. So the question is not how much time you have left. The question is, what are you doing with the time you have now? Ulitin natin, no? How much time do you have left? Tingin nyo, gano'n na lang karami yung panahon na meron. How sure you are that you can live another 5 years starting today? How sure you are that next year na nandito ka pa rin sa mundo? Alam niyo ba, nung the age of 63, nung nag-picture kami ng nanay ko, like 4 years ago. Ano ba? 4, 5 years, sabi niya. 5 years ago, medyo kinabahan ako na nag-photo picture. Kasi tagal namin hindi nagkaroon ng family picture together with my brother and sister. Tapos yung mga apo niya. I don't know, bigla ako naramdaman yun. Sabi ko, parang weird. Parang ito yung first. Tapos naisip ko, huwag naman sana ito yung last na picture ng nanay ko. And then, ito na. December nangyari yun eh, New Year. April came. Nanay ko na milestone, na nauwi sa stroke. 3 months pa lang ako sa pagyapo. Hindi pa ako talaga, alam mo yun, nakaka-invest ng oras dito. And then, tumawag yung kapatid ko, patay na nanay namin. During pandemic. Ang thinking ko, kasi ang nanay ko masipag eh. Thinking ko, mahaba pa yung buhay niya. So yun, di ba? Even I pray for her for healing, but the Lord took her already. Sabi ko nga kay Lord, hindi naman masama loob ko sa'yo kahit pinag-pray ko siya na gumaling, hindi siya gumaling. It is your will. So be it. No? Alam niyo ba yung nanay ko nung na-stroke, nagkita pa kami. Sabi ko sa kanya, alam niyo, hindi ako nagkabantay sa kanya, yung kapatid ko. Bumunta ako doon sa isa, yung una kong church. Kasi yung time na yun, ako pa rin yung pastor doon, bago ako na nagdire-diretso dito. Pag umuwi ako doon, nagpipray ako maghapon. Doon lang, nagpipray ko na. I'm asking God, Lord, if it's your will na gumaling siya, let it be. And then,
kailangan namin lang bumalik dito ni Pastor Rod. So, sumakay na ako ng kotse. Sabi ko sa kapatid ko, ikaw na bahala kay mama. And I still believe na gagaling siya. But along the way, habang para malapit na kami sa Kuya, I think nasa ano na ata kami. Tumawag yung kapatid. Sabi niya, Kuya, tinakbo namin si mama sa hospital. In few seconds, nagkabil na kami ng 40,000, then dineclare na siya. Dineclare na siyang patay. Pagdating namin sa church, nagtatawanan yung mga yun, nagsasayaw sila. Munta kami ni Pastora sa likod, ni cry. Alam niyo yung wala na akong tatay kasi walang pa ako ng nanay. Sabi ko nga, wala na ako yung uuwian pag December or magpapaluto man lang ako. Pag uwi ko, wala nang ganun. So we don't know where our life, di ba? How long we'll stay dito sa mundo. So how much time do you have left? And what are you doing with the time you have right now? Meron ka pa walang buhay eh. Saan mo ginagamit ito? Tama ba? So let us now understand the following truths. Number one, time is limited. Sabi ko, dala kayo ng notebook, ballpen, para nare-retain sa inyo. Time is limited. So, ang time ay nauubos. No? Hindi siya unli. According to Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we might gain a heart of wisdom. Which means you need to use your time wisely to number our days. Every day is counted to the Lord. That you're doing something that glorifies Him. Ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Hindi mo even sa pagkain at pag-inom, kailangan na to glorify. What if yung lumalabas sa bibig mo, puro mga bagay na masasama at masasakit, that destroys not only you, but it also destroys the people na pinasasabihan. You are telling people about God, and yet lumalabas sa bibig mo ay puro bagay na hindi maganda. You are not numbering your days. You are not using your time wisely. That is unwise. Sabi ng whether you eat or drink, ang sabi ng Bible, hindi nagpaparumi sa tao kung ano yung pumapasok. Kundi yung lumalabas sa bibig kasi nagmumula ito sa puso. Nakita nyo? Out of the abundance of the heart, mouth speak. Whatever you have inside will be brought out outside. Hello? Kaya alam nyo ba yung taong nagsasalita ng masama? Pag natiso dyan, magugulat ka, magsasalita na lang yan. Ibang lingwahe. Tama ba? Yung magsasalita na lang. Ayaw sabihin. Okay. Every day, we wake up, it's a gift. We don't control and a moment we can get back. Listen natin, no? Every day we wake up, it's a gift. We don't control and a moment we can get back. Pag-isip nyo kanina, sino sa inyo nagpasalamat kay Lord? Buhay pa ako. Salamat. Because God is still giving you time to use your time for God. Kasi marami ngayon, no? Hindi natin alam, hindi man recorded. Somewhere sa ibang lugar o sa ibang bansa, meron nang hindi nagising. At isa ka sa ginising ng Diyos. Hindi ka ba masaya doon? Huwag mong sayangin yung buhay mo kung saan-saan lang. Life isn't measured just by how long we live, but by how well we live, and how deeply we love, how faithfully we serve, and how intentionally we walk with God. Hindi lang walk with God intentionally. Talagang sinadya mong lumakad kasama. Hindi dahil tinawag ka lang. But you decided in your heart, intentionally, you did walk with God. So when you realize time is limited, what you need to do, you stop postponing what truly matters. Huwag mo nang hayaan mawala sa'yo yung mga bagay na dapat talaga, importante talaga na dapat ginagawa natin. Okay, you stop postponing what truly matters. Ano ba yung mga tamang bagay na pinagagawa ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng Diyos sa akin sa mga oras na to? That I need to do it. Kasi mahal ako ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos makasama niya ako sa kanyang kingdom. That's why God is giving us His instruction for us to do it, what truly matters.
ano yung mga bagay na yon na dapat natin gawin. Let us not postpone those opportunities na binibigay ng Lord sa atin every day. Huwag natin sayangin. Hindi, may next time pa naman eh. Bata pa naman ako eh. Di ba? Hindi ganon, no? So, you forgive quicker and love deeper. Pag may nagkasala sa'yo, you forgive quicker. No? Ito nga, no? Naalala ko yung isang kwento. I want you to learn this. It's not a matter of being right or wrong. Nung nag-away kami ng pinsan ni Pastora, very close to me, yung sinasabi kong John na pinangalan sa anak ko. Masyado siya nagtampo sa akin nung papunta ko ng kuya ko. Gusto niya doon ako magpastor sa church na kung saan kasama ko siya. Isa siya sa mga keyboardist ko. And hindi lang siya tawag dito, musician, anak na ni Pastor Bong. So very close talaga. Pastor ko yung daddy niya. And to the point na may nagsasalita siya sa akin against sa ministry ko, pinupost nila Facebook. Di ako kumikibo. And then one time, magalit talaga ako. Sabi ko, Pastor Bong, hindi na ako natutuwa sa ginagawa ng anak mo. Huwag ka magagalit pagka ito pinuntahan ko sa sinagalitan. Ang sabi sa ni Pastor Bong, Chris, listen, you are a pastor. I know you are right, sabi niya naman. Definitely you are right. But the question is, sige, mapatunayan mong tama ka, mali siya. Did you win the Lord? Did you please Jesus? Napapurihan mo ba si Jesus sa ginawa mo? O sabihin na natin, tama ka. No? Walang nagawa si John, no? But tanong ko lang, yung ba gusto ni Lord? Ano sabi ng Bible? Consider other better than yourself. Pag mo lang sinasabi, mas magaling ka sa Kanya. And sabi ng Lord, those who humble themselves will be lifted up. Iyak ako sa phone. Sabi ko, Pastor, ganun ba talaga yon? Sabi ko, katapos ng mga sinabi niya sa akin, tama. It's better to win Jesus kaysa ikaw yung manalo. You can win the argument, but you can never win the heart of God. Ano yung ginawa namin, Pastora? Pumunta kami doon. Nag-uusap kami. Sabi ko, John, sorry kung hindi ko kayo napagbigyan. Anong ginawa ni John? Niyakap niya kami, umiyak siya. Sorry, kuya. That's how you win the heart of God. Hindi yung makikipagtalo ka, mas tama ako, mas matalino ako, mas marami ako lang. Hindi ganon. Ang sabi ng Lord, ang sinong nagpapakababaan siyang tinata. And then, itong si John, ang ginagawa niya pag nagbabakasyon kami doon, lagi niyang tinitreat yung mga anak. Kasi mapera talaga siya ngayon. Ilang magkasama. So that's the reflection of something na you are not postponing what truly matters. What is rightfully right in the eyes of God. Ayan yung sinabi ko ng dedication, clarify. Ano yung clarify? Whatever the Bible says is right. And whatever the Bible says is wrong. That is what truly matters. Whatever the Word of God says, it is right. So you forgive quicker and love deeper. You pursue purpose over comfort. You choose eternity over temporalities. Yun po yung totoo, no? You pursue purpose over comfort. Kasi minsan, ang purpose ni Lord mahirap. Pero doon tayo sa medyo relax lang tayo. Dito lang ako kasi mahirap maglingkod sa Diyos. Ang daming mawawala sa iyo. Ang daming mo i-give up. So you choose comfort. And also you choose temporary things over eternity. Mas inuuna mo pa yung mga bagay na panandalian lang. But never think of the things which is eternal, which is the kingdom of God. Alam niyo ba bakit may church? Bakit may pastor? Because that's how the Lord loves you. They use church, pastor, Christian, and leaders to warn the people about the coming wrath of God. Ano yung galit ng Diyos pag binuhos niya? That you will be condemned in eternal condemnation. It's hell. Dalawa ang eternal life. Isang kay Lord at sa isa sa kay Satan. And sa kay Satan, you will be punished day and night for eternity. Pag sinabing eternity, without end. Hindi ba nag-usapan dyan yung thousands of years, millions, billions, trillions of years. Ang sabi doon, without end. That's why God
is giving you opportunity